ng Gen Z natatayo sa entablado, ipagtatanggol ang kabataan Pilipino. Palakpakan natin mula sa Mindanao ang kasama ng kabataan, si Pads. Palakpakan natin. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipino. Ako po ngayon ay medyo nauubusan ng boses kasi halos lahat ng rally nandoon kami sumisigaw, sapagkat kapag naalala namin ang katagang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, kung kaya't kami ay lumalaban kasama ninyo sa korupsyon, kaya't tayo ay naparito hindi upang magasik ng lagim o gumawa ng kasamahan laban sa mga kapulisan, sapagkat tayo ay naniniwala na ang mga kapulisan ay nandyan upang tayo ay protektahan. Katulad din po natin sila, ayaw ng korupsyon, gustong mamuhay ng matiwasay at maganda dito sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan kong mga Pilipino, isang tabi po muna natin ang mga tabi po muna natin ang ating mga kulay. Kung ano man po ang iyong kulay, kung ano man po ang kulay ng politikong iyong sinusuportahan, magkaisa po muna tayo sa pagkakataong ito upang sa gayon ay masalisolba natin ang kinakaharap ng ating inang bayan na problema. Unang-una sa lahat mga kababayan, tayo ay naparito sapagkat ang House of Representatives, diyan namumugad ang mga kurakot at buwayang politiko. Diyan nagsisimula ang lahat ng nagawan sa gobyerno. Ang House of Representatives, binuo ng mga congressman. Ang Quad Committee na yan, binuo hindi para sa taong mamamayan, kung hindi binuo para protektahan ang mga politikong magnanakaw. Ngayon, tayo ay naparito upang magkaisa. Walang uwian, walang susuko, hanggat hindi natin napapatalsik ang mga politikong kurakot na nagpapahirap sa ating bansa. Ipaglaban natin kung ano ang marapat na sa atin. Huwag tayong matakot sa mga politikong nakaupo, sapagkat tayo ang dahilan kung bakit sila ang naupo dyan at tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon. Ang mga politikong iniboto natin, hindi natin sila ibinoto upang ang bayan ay pagtaksilan o pagnakawan ang mga tao. Binoto natin sila dahil ang akala natin sila ang makakalutas sa kahirapan sa bansa natin. Ngunit hindi pala, sapagkat sila pala ang mas lalong magpapahirap sa ating bansa. Mga kapatid kong Pilipino, mga kabataan, lumabas na kayo sa inyong mga tahanan. Magsilabas kayo at ipakita natin sa gobyernong ito na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politiko na nakaupo dyan na walang ginawa kung hindi magkain at kain at nakawin ang kaban ng bayan. Habang ang mga Pilipino ay naghihirap, habang ang mga Pilipino lumulusong sa baha, ang mga politikong binoto natin at ang kanilang anak nasa ibang bansa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Papayagan ba natin na mga Pilipino na ganon-ganon lang tayo ng mga politikong binoto natin? Habang ang mga estudyante lumulusong sa baha, nagpapakahirap, habang ang mga magulang nila nagtatrabaho ng 24 hours para lang may pambili ng uniform, para may pambaho ng kanilang mga anak, ang pera ng kaban ng bayan, ang pera ng taong bayan, kinagastos ng mga anak ng politiko na nagpipiling prinsesa at nagpipiling hari. Nakita po natin ang iyan sa mga anak ng kontraktor, ilan sa anak ng mga kongresista, na pag sila ay kumakain sa ibang bansa, ang isang kainan lamang ay nagkakalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino lumulusong sa baha. Meron natutulog na walang makain. Nasubukan ba ng mga politiko na yan na magtrabaho sa taas ng bukid? Nasubukan ba ng mga kongresista na yan na magtanim ng palay sa bukid? Hindi nila nasubukan, kaya hindi nila tayo naiintindihan. Sapagkat sila ay natutulog sa mga magagandang tulugan, kumakain ng masasarap na pagkain, mga kapatid kong Pilipino. Kaya tinatawagan ko at inanyayaan ko ang lahat ng mga retired general, retired na kapulisan at kasundaluhan na kung kayo ay totoong mayroong malasakit at pagmamahal sa bayan, pumunta kayo rito at samahan nyo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa.
Kung totoo na sa loob ng House of Representatives ay walang tiwali, walang magnanakaw, lumabas kayo dito at ayusin natin ang problemang nangyayari sa ating bansa. Senator Risa Hontiveros, kung ikaw ay totoong nagmamahal ng bayan, pumunta ka rito at samahan mo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. Senator Bato de la Rosa, Robin Hood Padilla, at lahat ng mga senator, kung totoo kayo na merong pagmamahal at malasakit sa inang bayan, pumunta kayo rito, bumaba kayo rito at pag-usapan natin ito sapagkat hindi kami aalis dito hanggat hindi lumalayas ang mga buhay na nasa House of Representatives. Mr. President Bongbong Marcos, kung totoo na makabayan ka, kung totoo na mahal mo ang Pilipinas, bumaba ka rito at tulungan mo kami na sugpuin ang mga buhayang ito. Vice President Sara Duterte, kung totoo na mahal mo ang Pilipino at handa kang maglaban sa mga Pilipino, bumaba kayo rito, lahat ng senator, congressman, mayor, mga retired na general ng pulis at sundalo, pumunta kayo rito at ayusin ang problemang ito dito sa ating bansa. Etong House of Representatives, ang dahilan ng nakawan, si Martin Romualdez na magnanakaw, hampas lupa, insektong buhaya. Akala ko dati, ang mga buhaya nasa tubig lang. Ngayon, nagsilabasan ng mga buhaya, gumagapang sa House of Representatives ang mga buhayang putang ina. General Torre, hinahamon kita na kung totoo na ikaw ay may malasakit sa Pilipino at ikaw ay nagsiservisyo sa Pilipino, General Torre, pumunta ka rito sa House of Representatives at tulungan mo kami ayusin ang mga nakawan sa gobyerno. Ikaw daw ang pinakamagaling na naging chief PNP sa ating bansa. Bakit hindi mo magawang ikulong at ulihin ang mga putang inang magnanakaw na yan? Ang House of Representatives ng mga buhaya, ang mga bobo na hindi marunong mag-imbestiga, na pinapaikot ang mga Pilipino na akala nila ay mga bobo, kung totoo ay kayo ay binuo upang protektahan at imbestigahan ang mga anomalya sa bansa, ipatawag niyo si Martin Romualdez, ngayon House of Representatives. Ang House of Representatives ay aso ni Martin Romualdez, kaya hindi nila magawang ipatawag si Martin Romualdez. Kaya lang ba ang kaya niyo, House of Representatives? Hindi ba kaya ipatawag si Martin Romualdez sa Quetzalco? Anong investigasyon pa ang kailangan natin? Sinabi na ng pamilya Diskaya kung sino ang mga politiko, kongresista na kasama sa nakawan sa flood control projects. Sinabi niya na si Zaldico at si Martin Romualdez ay kasama sa mga nakawan sa gobyerno. Bakit pinalitan ang Senate President? Sinabi rin ni Congressman Toby na kasama sa mga nakawan si Zaldico at si Martin Romualdez. Ngayon, anong imbestigahan pa ba ang kailangan? Hindi naniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan at patutunguhan ang investigasyon ito. Paano kami maniniwala na may mapupuntahan ang investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay kasama at sangkot sa mga nakawan sa gobyerno? Mga Pilipino, paulit-ulit ko po kayong dinatawagan. Ito pong pagprotesta na ito ay wala nang uwian sapagkat dito na tayo matutulog hanggat hindi natin mabababa ang mga buhay ay nasa House of Representatives. Kaya, kung totoo kayong mga politiko na may malasakit at pagmamahal sa bansa, kayo ay magsilabas at pag-usapan ng matiwasay at para sa gayon, marisolba ang problema ng ating bayan na kinakaharap ngayon. Lahat po ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, lahat po ng kabataan, kayo po ay pumunta rito at ipakita natin sa gobyernong ito na totoo nga ang katagang kasabihan nila na ang kabataan
ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politikong namumuno sa atin, sapagkat tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magsama-sama upang sa ngayon mapatalisik natin ang mga politikong kurakot na siya'y nagpapahirap sa ating bansa, mga kababayan. Thank you very much. Hanggang dito na lamang. Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! At ngayon naman po, mula sa sektor ng mga relihiyosong tao, nais ko pong imbitahan upang magbigay ng kanyang talumpati ang isang magiting na tagapagsalita, tagapangaral ng banal na kasulatan. Walang iba, bigyan po natin ng pagpupugay mula pa sa malayong bayan ng Central Luzon. Palakpakan po natin, Bishop Edwin Manide. Hi, Doc. Sa ating lahat, wala yata akong kausap Gandang hapon! Good afternoon po. Abay, mga Amerikano pala ang aking mga kausap. Gusto pala ay English. Natutuwa po ako at nandito ako ngayon at nakikiisa sa ating laban na ito, ang United People's Initiative. Ito po ang tema ng ating rally sa hapong ito. At malaking karangalan sa akin na ako po ay maging bahagi. At bilang isang obispo ng simbahan, ay nais ko po sanang magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Bakit tayo nakarating sa ganitong punto ng ating bansa na tayo ay magkakawatak-watak na naman? Bakit tayo dumating sa punto ng ating bansa na ang pagnanakaw sa gobyerno ay parang normal na lamang? Ganito po ang sinasabi ho ng Biblia: nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap. Subalit ang sabi po rito, meron akong laban sa iyo dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog o nadapa at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang mga gawa. At kung hindi ay paririyan ako sa iyo, aalisin ko ang iyong kandelaryo at kanyang kinalalagyan, maliban na kayo'y magsisi. Ngayon po ay nais kong manawagan sa lahat ng ating mga leader at manawagan na rin sa lahat ng mga Pilipino. Ano ang totoong problema ng ating bansa? Marami na pong nagsalita kanina at marami pang magsasalita sa mga susunod pang mga oras at mga araw. Subalit sa oras na ito, gusto ko hong ibahagi sa inyo na para sa akin, lahat ng problema sa ating lipunan ay nagbo-boils down o nahuhulog sa tinatawag na moral bankruptcy. Ano po ang ibig sabihin ng moral bankruptcy? Dumating ho tayo sa punto ng ating kasaysayan na ang mga Pilipino at ang lahat ng leader ng Pilipinas ay hindi na malaman kung ano ang tama at kung ano ang hindi tama. Nandyan pa po ba kayo? Yes! Ito na ho ang malaking problema ngayon sa atin. Ano ho ang ibig sabihin ng moral bankruptcy? Naniniwala po kasi ako na ang lahing Pilipino ay lahing marangal, na ang lahing Pilipino ay lahing mabuti, na ang mga Pilipino ay mababait na mga tao, ang mga Pilipino
ay mapagpakumbabang mga tao. Ang mga Pilipino ay marunong tumanggap ng mga bisita. Ang mga Pilipino ay mga masasayahing tao. Higit sa lahat, ang mga Pilipino ay mapagmahal sa Diyos. Naniniwala po ba kayo roon? Subalit, sa ating nakikita ngayon sa ating panahon, halos hindi na ho natin makita ngayon ang bagay na ito. Maliwanag na sinasabi ng Biblia, huwag kang magnanakaw. Alam po natin lahat dyan, ano man ang relihiyon mo. Maging ikaw ay Kristiyano, maging ikaw ay Budismo, maging ikaw ay isang Islam, itinuturo ho sa ating relihiyon na bawal ang pagnanakaw. Tama ho ba ito? Pero bakit hindi natin ginagawa ito, lalo na ng ating mga leader? Bakit nagagawa ng mga leader ho natin na makita ang mga Pilipino ay nalulunod sa baha? Hindi ba nila nararamdaman ang hirap na nangyayari ngayon sa buhay ng isang ordinaryong Pilipino? Alam ho ninyo, kamakailan lamang ay dumalaw po kami sa may Masantol at Macabebe, Pampanga. Namigay ho kami ng mga relief doon sa ating mga kababayan. Hanggang ngayon, sa loob ng bahay po nila hanggang dibdib ang tubig. Walang malabasan ang tubig sa kanilang mga bahay. Hirap na hirap po ang ating mga kababayan doon. Nasaan ang mga congressman sa bayang yon? Nasaan ang mga political leader sa lugar na iyon? Nakakaawa po ang ating mga kababayan. Gigising po sila, hindi nila alam. Sa paggising nila'y nakahiga pa rin sila sa kanilang higaan. O baka inanod na ho sila ng tubig. Halos lahat ng mga kababayan po natin doon ay may sakit sa paa na ang tawag ay alipunga. Napakahapde, napakasakit. At ang masakit ho doon, wala ho silang gamot. Ang sabi ko ho sa kanila, pumunta kayo sa inyong mga barangay health center. Pumunta kayo doon sa munisipyo para nang sa gayon makahingi kayo ng gamot. Alam ho ninyo ang sinasagot sa kanila, ultimo bulak kailangan ho nilang bilhin. Hello? Saan na ho tayo napunta? Nasaan ang pondo para sa ating mga health center? Bakit kapag pupunta ka sa health center, bakit pag pupunta ka sa municipal health center, ultimo bulak kailangan mong bilhin? Kung wala kang pambili, saan ka pupunta? Ang sabi ho nila, zero billing na raw ngayon sa ospital. Wala ka na raw babayaran. Mukha po atang hindi nila nalalaman kung ano ang galawan sa ibaba. Ang tunay na pangyayari ho kapag ikaw ay Pilipino at may sakit, halimbawa ikaw ay magpadadialysis, may sakit ka sa kidney, ano ang gagawin mo? Magpapadialysis ka, pupunta ka sa munisipyo, ano sasabihin ng doktor? Pumunta ka doon sa laboratory center. Pupunta ka doon, ituturo ka sa ibang lugar, at yun po ay may bayad kung saan kay tuturo. Tama o hindi? Tapos pag hihingi ka ng gamot, hihingi ka ng bulak, wala na. Nakakalungkot po itong nangyayari ngayon. Ang gaganda ho ng mga pangako sa atin. Napakaganda ho noong zero billing na sinasabi ng Pangulo. Pero sa totoo, hindi nangyayari ho yun. Doon sa ground, hindi nangyayari ho yun. Nakikiusap po kami, mga leader ho namin sa politika. Nandyan ho't nanonood kayo. Ipinapakiusap po namin, huwag na po ninyo kaming lokohin. Tama ho ba yan? Huwag na ninyo kaming lolokohin. Huwag na ho kayong mangangako sa amin na alam naman naming hindi nyo gagawin. Minsan nakakatuwa po yung sinabi ng Pangulo kanina. Lumabas daw tayo at ipahayag natin yung galit natin sa kanila na nagnakaw. Ang tanong ko, sino ang pumirma ng budget? Marcos! Sino ang pumirma doon sa
General Appropriation Act. Marcos!